Ang puting lotus ay hindi nais ikasal sa Yunucho. Kaya't pinahirapan niyang ikinahihilakbot ang sariling nakababatang kapatid na babae. Nais na ipalit ang babae sa kanyang pag-aasawa. Ngunit nang binuksan ng lalaki ang pulang takip sa ulo ng babae, para siyang tinamaan ng kidlat. Dahil hindi niya inasahan na ang minahal niyang patay na ay buhay pa pala. Sa totoo lang, ang lalaki ay isang makapangyarihang 9,000 taong gulang. Ilang araw na ang nakalipas, personal siyang pumunta sa bahay ng Gu upang magpahayag ng pag-ibig. At sa sandaling ito, naghintay ang lalaki ng 3 taon. Ngunit ang puting lotus ay ayaw sa lalaki dahil isa siyang eunuko. Ayaw talaga niyang magpakasal sa lalaki. Pati na ang kanyang mga salita ay nagmamalaki na hindi siya karapat-dapat sa kanya. Nang marinig ito ng ama, siya'y natakot na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Dahil ang lalaki ay may mataas na katungkulan at kapangyarihan. Isang tao sa ilalim, libo-libo sa itaas. Maging ang kasalukuyang emperador ay popete ng lalaki. Ngunit ang puting lotus ay tila hindi alam ang panganib. Tumutol pa ring magpakasal sa lalaki. Sino ang gustong magpakasal? Siya ang magpapakasal, hindi ako. Kailangan mong makinig. Pero pwede niyang ipahintulot sa kanya. Nalaman ko na may isang anak na babae pa pala si Gu Fiu. Kahit na siya ay anak ng isang panlabas na babae. Pero kamukha niya si Bai Lianhua. Kaya si Bai Lianhua ay nagkunwaring malapit sa batang babae. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang baso ng lason na rose dew. At nagkunwaring madali lang siyang tatawaging ate. Yinging ay ayaw magpakasal sa taong iyon. Yung 9,000 taon na gulang. Tulungan mo na ako. Paano kita matutulungan? Sa huli, ang mapagpanggap na White Lotus ay nagpakita na ng tunay nitong mukha. Humihiling na ang babae ang pumalit sa kanya sa pagpapakasal. Pagkarinig nito ng babae, agad na tumanggi. Pagkatapos, aminin ng White Lotus na matagal na niyang minahal ang iba. Ngunit, pabirong tinawanan niya at binalaan ang babae na siya ay isang simpleng katulong lamang sa bahay. At ang kanyang buhay o kamatayan ay nakasalalay sa isang salita lamang niya. Nang marinig ito ng babae, gusto pa sana siyang kontrahin. Ngunit bigla siyang nahilo at naguluhan. At bumagsak sa lupa. Nang makita na nagtagumpay ang plano, umalis ang dalagang puting lotus sa bahay ni Gu nang hindi lumilingon. Ngunit hindi niya inasahan na ang pagtakas na ito ay walang daang pauwi. Dahil ang balita tungkol sa utos ng 9,000 taong gulang na pagpapakasal ay nakarating sa tenga ng emperatrisang ina. At hindi kailanman pinapayagan ng Empress Dowager na lumapit ang ibang babae sa kanya. Nang malaman niyang tumakas ang dalagang si Bai Lianhua sa kasal, agad niyang pinasya na putulin ang ugat ng problema. Ako mismo ang maglilinis ng mga hadlang para sa'yo. Bakit hindi mo maintindihan ang puso ko? Sa araw ng kasal, nalaman ng ama na nawala si Bai Lianhua. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ni Bai Lianhua. Nakita niyang natutulog ang dalaga sa sahig. agad niyang naunawaan ang lahat. At sa oras na yon, ang babae ay nais ipaliwanag ang nangyari. Ngunit napagtanto niyang hindi siya makapagsalita. At upang itago ang katotohanan, pinilit ng ama ang babae na ipakasal sa lalaki bilang kapalit ng dalagang inosente. Sa huli, napilitan ng babae na pumayag. Tumingin ang babae sa jade pendant sa kanyang kamay. At ang kanyang puso ay parang namatay na. Akala niya ay wala na siyang pag-asa kasama ang kanyang minamahal sa buhay na ito. Ngunit noong maraming taon na ang nakalipas, ang lalaki ay naging bulag at nagkalat sa lansangan. At ang babae ang nagligtas ng kanyang buhay kahit na nanganganib ang sarili. Isang lalaking nanganganib. Hindi lang nagdala ng doktor para gamutin siya, Kundi inaalagaan din ng mabuti ang kanyang araw-araw na buhay. Ngunit nakita ito ng dalagang mabait. Ngunit sa simula, napakaingat ng lalaki. Hanggang isang araw, sa wakas ay nagbukas ang kanyang puso. Malapit nang matapos ang gamot. Titingnan ko nga. Ginoo. Akala niya nang pumasok si Puting Lirio na may dalang pintuan. Pagkatapos, inako niya ang lahat ng papuri sa babae. At ang bulag na lalaki ay hindi napansin na hindi pala babae ang nasa harap niya. Pagkatapos ay binigyan niya si Puting Lirio ng isang jade pendant bilang tanda ng kanilang pag-ibigan. Nang umalis ang lalaki, tinitigan ni Puting Lirio ang jade pendant na may pagkamalupit. At itinapon niya ito sa lupa. Sa huli, ang jade pendant ay bumalik sa orihinal nitong may-ari. Nakuha ng isang babae. Ngayon, ang lalaki ay puno ng saya at handang pakasalan ang Puting Lotus. Ngunit narinig ang balita na ang Puting Lotus ay nawawala at pinatay. Sino ang may ganang galawin ang aking tao? Bakit ka nakatunganga? Sinasabi na ang karwahe ng Gu ay nasa labas ng palasyo na. Nagdala pa sila ng isang bagong kasal. Nakakatuwa, tingnan natin kung sino ito. Ikaw ang peking ipinadala ng pamilya Gu. Siya ay anak ng matandang ginoo ng Gu at ng kanyang kabit. Tao lang siya. Ang tahimik na tagapag-alaga ng bahay ay nagsinungaling pa rin sa akin. Kailangan kong ipakita sa inyo kung sino talaga kayo. Ipapalayas ko kayo at ipapababa sa kanya ang balat para makasama sa libing. Nang makita ng babae ang mukha ng lalaki, sa wakas ay nakilala niya na ang taong nasa harap niya ay ang batang pulubi.
Ngunit nang makita ng lalaki ang babae, biglang nagalit siya ng husto. Pero para sa ikabubuti ng lahat, kailangan niyang panatilihin ang babae. Sa sandaling iyon, bigla siyang lumitaw. Nang makita niya ang mukha ng babae, labis siyang nagulat. At sa pagkakataong iyon, naintindihan na ng lalaki Na lahat ng ito ay pinapagana ng emperatrice sa likod. Ngunit sa pagkakataong iyon, tahimik na nagsabi ang babae na may paraan siya. May paraan ka. Hindi mo sinasabi na naayos mo na ang lahat. Bakit pa siya nandun? Bakit namatay ang ilaw? Sino ang naglalaro ng anino? Sobrang pinahirapan mo ako. Hindi ako. Hindi ako ang gumawa niyan. Si Empress Dowager. Siya ang utos sa akin. Hindi ako. Magpakita ka sa akin. Lesiu, talagang dumating ang general na ito sa tamang oras. Hindi ko alam. Akala ko, nakaabang na kayo sa harap ng Changshan Palace. Ang emperatrice ay nag-inspeksyon sa palasyo. Ito ay talagang tungkulin ng mga alipin. Ngunit kanina may nagpakitang gilas na nagambala sa akin. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Kulang ang pagbabantay ng mga alipin. Ngunit sinuri ng mga alipin ang buong palasyo, loob at labas. At hindi namin natagpuan ang sinasabi niyong babae na nakaputi. Kung hindi, hayaan mong alalahanin ng alipin mo ang nangyari noon. Hindi ako ang gumawa niyan. Siya, ikaw. Mga chismis lang iyan. Mag-alis na kayong lahat. Pagod na ako. Magaling ang ginawa mo. Sayang, nauna siyang pumatay sa tao. Kung may kailangan, isulat mo na lang. Malamig na, dito na tayo matulog ngayong gabi. Ulat po, inang mahal. Ang bagong kasal kahapon ay si Gu Xiao, anak ng labas na asawa ng pamilya Gu. Mukhang bingi siya. Ang pamilya Gu ay may planong palitan ang tunay na anak, parang kwento ng mangungusap na pusa. Siguradong si Gu Xiao ang nagdudulot ng gulo kahapon. Kailangang pagbayaran niya ito. Ngunit narinig kong labis na iniingatan ni Ginoong Gu ang kanyang tunay na anak na babae. Sasan. Pumunta ka at iparating sa kanyang ama. Sabihin mo na may mahalagang bagay akong nais sabihin sa kanya. Hindi pa lumilipas ang 3 araw mula nang bumalik siya sa bahay. Nagmamadali na ang iyong ama na makita siya. Pag-usapan niyo ng maayos, kayo ng iyong ama't anak na babae. Salbaheng anak. Papapatayin kita. Dahil sa kayabangan at kapangyarihan, inagaw niya ang kasal ng kanyang kapatid na babae. Kaya pinatay niya ito. Mas masahol pa kayo sa baboy at aso. Ang huling taong nakita ni Ning bago siya nawala ay siya. Hindi ko inakalang na magpapalaki ako ng isang ulupong na may pusong aso. Isang mapaglinlang na walang utang na loob na sumisira sa mga kapatid. Ikaw yun. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo, ha? Xiao Yu. Ipinapaalam ko po, Haring Sinoy. Ako po ay isang personal na alalay ng prinsesa. Noong araw na nawala ang dalagang may mataas na katayuan, dumating ang maliit na demonyo sa kanyang kwarto upang hanapin siya. Gusto niyang ipakasal ang dalaga sa 9,000 taong gulang. Ngunit hindi pumayag ang dalaga. Hindi ko inakala na ikaw ang nagsisinungaling, hindi ako. Mayroon ka pa bang sasabihin? Bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Ang peklat ay mula sa gamot na naibuhos ko noon sa ate, na siyang nagdulot ng peklat. Bakit mayroon ka nitong peklat? Bakit mayroon ka nitong peklat? Maliit na pulubi.
Huwag mo na sanang ibagsak ulit. Nakasunog ka ba kanina? Wala iyon, konting sugat lang. He, tingnan mo, ang peklat na ito ay parang ngiti. Pasensya na. Walang anuman. Bakit mayroon ka nitong peklat? Gino. Gino. Sinabi niya kay Xiaoyao. Gayon din. Nagtanong si Xiaoyao kung pwede niyang palitan ang Ginoo at magpakasal sa 9,000 taong gulang. Nagsisinungaling siya. Hindi ko nakita na tumutol ang Ginoo. Kaya't sinaktan niya ang Ginoo. Gu Ziao. Palagi niyang kinamumuhian ang kanyang lihim na pagkatao. Nagsiselos ka pa sa binibini. Kaya, ginamit niya ang pagkakataong ito para saktan ng malubha ang binibini. Ikaw na sumisira sa sarili mong kapatid na babae. Ano pang sasabihin mo? Hindi ko ginawa ang mga ito. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Ibalik mo ang buhay ni Ining sa akin. Ibalik mo ang buhay ni Ining sa akin. Guhay Gao. Dito ang tahanan ng aking prinsesa. Hindi mo ako dapat turuan, hahaha. Hilingin ko sa iyo, mahal na Ginoo, na bigyan ng katarungan ang mga mamamayan. Hayaan mong ang salarin na ito ay magbayad ng buhay para sa buhay. Tatay, ako rin naman ay iyong anak. Bakit hindi mo man lang? Ako pinapakinggan kahit isang pangdepensang salita. Baka. Nasaksihan mo mismo ang buong pangyayari ng pagpatay sa iyong dalaga. Bakit hindi mo pinigilan ang iyong katulong? Nang dumating si Guziao, pinaalis ng dalaga ang lahat sa amin. Kaya't hindi ko nakita. Ngunit si Guziao ang huling taong nakita ang dalaga. Maliban sa kanya, sino pa? Sapat na. Tungkol sa pagkamatay ni Ining, ako mismo ang mag-imbestiga sa lahat ng katotohanan. Hindi ko palalampasin ang sinumang nagdulot sa kanya ng pinsala. Tungkol sa iyo, kung ito ay talagang gawa mo, gagawin kong maranasan mo ang bawat uri ng parusa sa bilangguan. Dalhin siya. Amo, binigyan ko siya ng kaunting pera. Nangako siyang hindi ito isa sa publiko. Hindi. Tanging ang mga patay lamang ang makakapag-ingat ng lihim. Naiintindihan. Yuha uha uha uha. Yuha uha 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 uha. Ano bang dapat kong gawin? Para maniwala sila sa akin. Ha? Ah. Ha? Nagtangkang dumaan siya sa akin. Baka naniniwala siya sa akin. Maliit na sugat lang, huwag nang alalahanin. Sino ka ba talaga? Anong nangyari sa kanya, miss? Nabighani siya. Bakit parang may pamilyar akong pakiramdam sa kanya? Pero Binika, malinaw na hindi kayo iisa. Ah. Anong ginagawa mo? Ikaw, isang babae. Anong balak mo? Napakatalino ni Ginoong Qiansui. Tunay ngang may ugnayan ang alipin sa tao ng Empress Dowager. Nalaman na kung sino ang tao. Sabi nila, utos ito ng Empress Dowager. Kaya ba natin siyang palayain? Chu Qinhuan, hindi papayagang umalis ang sinuman na may dalang lihim mula sa palasyo. Matagal nang makapangyarihan ang Empress Dowager na ito. Dapat ka na ring matuto. Hindi. Suyurin mo ako. Tumigil ka, dito ay Longchang Palace. Si Xiao Shuhan, bantayan mo ang iyong aso. Hindi ito lugar na pwedeng magpakautos-utos kayo.
Mahal na Emperatrice, kagabi may isang palace maid na inatake sa palasyo. Kami ay nagsasagawa lamang ng karaniwang pagsisiyasat. Sa paghahanap sa Longchang Palace ng Emperatrice, hindi mo basta-basta maaring saliksikin. Hindi alam ng inang Emperatrice. Ang dalagang ito ay alipin ng pamilya ng aking biyenan. Kagabi lang siya pumasok sa palasyo upang maglingkod sa aking asawang babae. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay pinatay sa gabi. Isang alipin lamang. Napakalaking gulo para sa isang 9,000 taong gulang. Alam mo ba na ang pagpasok sa Changshan Palace at pag-abala sa inang Emperatrice ay isang parusang kamatayan? Huwag mag-alala, may mga bagay pa akong dapat malaman mula sa alipin na ito. Nakatagpo ng isang pouch na gawa sa shoe brocade. Ayon sa aking kaalaman, ang shoe brocade ay mayroon lamang ilang piraso sa silid ng Emperatrice ngayong taon. Huwag mag-alala, 9,000. Sasaliksikin namin ang Longchang Palace ng walang pagdududa. Ngunit kung hindi nakuha ni 9,000 ang nais niya, kailangan niyang bigyan ng paliwanag ang aking pamilya. Siya sa atin. Ikaw, Ang Panginoon ay pagod sa pagsusuri ng mga ulat. Pupunta siya sa kulungan para usigin ang mga kriminal. Wala na siyang ibang hilig bukod dito. kaya't hindi na nakapagtataka na tinuturing siyang isang malupit na maliit na demonyo. Sa totoo lang, medyo kawawa rin ang aming amo. Noong kabataan, namatay ang mga magulang niya sa labanan. Habang nagsisilbi bilang tagapagtanggol ng emperador, nasugatan din siya ng malubha. Hoy, batang pulubi, huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo ngayon. Hoy, Sa kabutihang palad, isang dalaga ang agad na nakapagligtas sa kanya. Akala niya, nakatagpo siya ng isang tagapagligtas na makakatulong sa kanya. Pero sa labas sinasabi nilang ang aming Panginoon ay isang malaking demonyo. Ngunit siya lamang ang aming Panginoon. Na tunay na iniisip ang kapakanan ng mga tao. mukhang hindi naman masama ang sinabi ng batang pulubi. Tama, pwede akong gumawa ng baozi para sa kanya. Baka makilala niya ako. Maghugas ng kamay at magluto ng sabaw. Talagang malalim ang pagmamahal ng ginang sa aming Panginoon. Lanan. Ginoo Kinzui. Ito ang tela na ginamit ng alipin na si Hepao. Huwag kang mag-akusa ng walang basehan. Esan, hindi ba maaaring ang 9,000 taon ay magalit dahil sa isang piraso ng tela? Hindi niya ako sisihin. Paano naman? Ngunit bagong salta lang ang bagong emperador. Kung sa ganitong panahon, may masamang gawin ang mga tauhan ng Emperatrice. Hindi may iwasan na maapektuhan din ang hari. Ikaw, Maraming abala sa iyo ngayon. Mahal na Emperatrice, may mga bagay pang pampolitika na kailangan ng utusan para gawin. Kaya't ako'y magpapaalam na. hindi maayos ang aking mga gawain. Pakiusap, parusahan siya, mahal na Ginoo. Dahil sa isang anak ng kabit. Nagawa niyang lokohin ako ng ganito. Piyu! Pupunta tayo kay Taingkwa upang humingi ng tawad at magpaliwanag. Mahina at mapayat. Maaga o huli, magiging akin ka rin. Ginoo Taingkwa, matagal nang naghihintay si Emperatrice sa labas. Mukhang hindi ka makikita ngayon, hindi ka nauwi. Lanan. Ako na ang magdadala sa tao. Emperatrice, pakiusap. Ang nangyari ngayong araw ay dahil sa hindi matino ang mga tauhan sa ilalim ko. Naipadala ko na ang nasabing palasyo na katulong. Sa tanggapan ng mabigat na parusa, naway maunawaan ito ng Ginoo. Ay, huwag po, inang Emperatrice. Shuan, tayo ay magkakilala mula pagkabata. Sadyang kaya mo ba akong iwanan ng walang awa ngayon? Sandali, may susi ang Panginoon sa loob. Hindi siya maaaring makita. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na dito.
Alam ko na. Bumalik ka na muna. Sino ang nandyan kanina? Ulat po sa Empress Dowager. Kanina ay mula sa Ginoong Qiansui. Nagpadala ang ginang ng 10 kahon. Dalhin ninyo, mag-ingat kayo sa mga susunod. Huwag hayaan na madala sa kamay ni Ginoong Qiansui ang mga maruruming bagay. Opo. Hey. Isang gabi akong hindi makatulog. Paano naman si Chuk Xianghao? Napapasuko po ako, Ginoo. Ngunit gabi na po kasi. Narinig ko po na inihanda ng ginang ang pagkain para sa inyo. At alam po ba ng ginang na hindi pa kayo na-promote? Lad. Pasensya na po sa aking pakikialam. Ngayon na sinabi mo iyan, nagsisimula na rin akong magutom, tara na. Ay naku. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Paano ko ba haharapin ito? Susunod. Ginoo, kailangan mong mahigpit ang hawak mo. Sa mundong ito, isang kandila lang ang kulang. Hindi ko pwedeng hayaang saktan nila si Xiaoxi. Pero kung sasabihin ko agad sa kanya, siguradong akala niya ay nakipagsabwatan ako sa kapatid ko. Ano ang gagawin natin? Ayos lang, ayos lang. Hindi pa dumating ang oras. Hindi pa sila kumikilos. Sa ngayon, hintayin muna ang oras na iyon. Ayos lang, ayos lang. Hindi pa dumating ang oras. Hintayin muna ang oras na iyon. Ano bang ginagawa? Isang araw lang tayong hindi nagkita. Hindi naman kailangan ng ganitong pag-aalaga. Walang dahilan para magpakitang gilas. Kung hindi magnanakaw, tiyak na mandaraya. Sabihin mo, anong balak mo? Tingnan mo ang maliit na mukha na ito. Kailangan mong kumain ng marami. Maliit na pulubi. Yung mga pisngi na pinakain ko noon na wala na. Huwag lang ako, kumain ka rin. Hindi na maaga. Magpahinga ka na rin ng maaga. Hindi pwede. Hindi pa oras. Hindi pa tapos ang gabi. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Alam kong gusto mo ako. Pero hintayin mo muna akong alamin ang katotohanan. Sino? Huwag kang gagalaw dyan. Titingnan ko. Naku, siguradong ang mga taong pumatay kay Xiaoruan ang nandito. Kailangan kong mabilis na humingi ng tulong para sa kanya. Tara na. Delikado. Hindi lang ikaw ang kailangang magtiis. Kaya mo yan. Nasaan ang doktor? Tawagin mo si Dr. Su agad. Kumusta siya? Mukhang ang pagkaiyak ng ginang ay dulot ng lason. Ang talim na ito ay tamang-tama upang ilabas ang lason mula sa kanyang katawan. Ngunit ang talim na ito ay may tanso na berde. Ang pinakamahalaga ngayon ay linisin ang sugat ng ginang. Ano ito? Hindi. Ika-3 ng gabi. Magkakasabwat sa pagpatay kay Qiansui. Ginoong Qiansui. May mga lason na bulsa ang kanilang mga pangil. Kapag nahuli, agad nilang kinakagat ang bulsa ng lason at nagpakamatay. Ito ang estilo ng mga mandirigma ng kamatayan. Ano pang hinihintay nyo? Sino ang huli? Nasa harap nyo ang pinakamalaking salarin.
Gu Xiao, sino ka ba talaga? Kanino ka nga ba? Saan ito? Prime Minister. Kayo ay may lihim na pakikipagsabuatan sa mga magnanakaw. Nagtangka kayong saktan ako ng palihim. Aamin ka ba sa kasalanan? Tama nga. Sinabi ko na. Kung talagang ikaw ang may gawa nito, papalasapin kita ng bawat parusang gamit sa kulungan ng langit na ito. Hindi ako, gusto kitang protektahan. Paano ako makikipagsabuatan sa iba para saktan ka? Hindi mo inisip ang pinsala sa mga kapatid mo. Pinatay mo ang sarili mo sa pamamagitan ng lason at pagkabulag. Para lang makuha ang tiwala ko. At manatili sa tabi ko. Gu Xiao. Talagang iniisip ko na hindi ko kayang pumatay sa'yo. Hindi ganito ang ibig kong sabihin. Hindi kita kailanman niloko. At sinasabi pang mahal kita. Gu Xiao. Talagang mura ang pagmamahal mo. Lenwei. Sabi ni Qiansui na lumipas na ang 3 araw. Nakatali pa rin ang misis sa langit na kulungan. Mahal na hari, pakiusap. Walang ibang layunin ang alipin. Ngunit ang emperatrice ay patuloy na nagbibigay ng kahirapan sa iyo kamakailan. Sa palagay ng alipin, ang Ginoo ang pinakamainam na piraso upang pigilin ang emperatrice. Ginoo. Mas mabuti pang magpahinga ka muna. Magpahinga ka habang hinahanap ang nasa likod nito. Wala itong kinalaman sa iyo. Siyempre, nais ng aming Panginoon na makipagkita sa iyo. Sa susunod na araw ay ang salu-salo ng emperatrice para sa mga bulaklak. Palagi nang hindi magkaunawaan si Panginoon sa emperatrice. Kung hindi ka pupunta, baka magpasakitan ng emperatrice sa Panginoon. Lanan. Pupunta ako. Nakarating na ang emperatrice. Ang mga bulaklak na inaalagaan ko ay ang ganda talaga. Yung taong nagbigay sa akin ng papel noong araw ang nagbigay ng inumin. Paano siya nakapasok sa harem ng emperatrice? Alaynan. Napaka-pamilyar niya dito. Tama nga, tao ng reyna. Kapag nahuli ko ang kanyang dalaga, makikinig na siya sa akin. Ha 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 ha. Talagang naligaw ng landas ang pamilya Chu. Komandante ng Jin Yue, yan. Si Chu Qinghong ang tamad. Alam ba niya kung aling dulo ang talim at ang hawakan? Mangyaring kalmahin ang iyong galit, Ginoo. Siya naman. Sabi ng doktor na ang toxin sa katawan ng asawa ko ay halos naalis na. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapagaling, makakapagsalita na siya. Talagang ang hina ko. Nagpupumilit na magpagamot sa mga nakasakit sa akin, iba pa. Yun. Ngayon ay ang pagtitipon sa palasyo para sa pagdiriwang ng bulaklak ng emperatrice. Nag-aalala ang alipin na wala kayo. Baka magamit pa ng emperatrice ang pagkakataon na magalit sa inyo. Hahaha. Mas mabuti pa talagang malinaw ang isip kapag ginagawa ito. Ay naku, sayang, pipi pa siya. Hahaha, sige na. Malakas pala ang lakas ng dalaga. Pinapalampas kita pero gusto mo pang tumakbo. Hehe, ngayon akin ka na. Sige na, haha. Hahaha. Humph, Xiaoluan.
Xiaoluan, nandito ka na. Dali, hilahin mo na palayo sa akin ang baliw na babaeng ito. Aha. Naitala ko na ang nangyari ngayon. Pinapapasok mo si Chu Qinghuan dito. Ayos lang ba? Ako na ang bahala sa mga susunod na bagay. Huwag muna. Nakasakit si Gu Ziao sa malapit kong kamag-anak. Ginoong Qiansui, mas mabuting ibigay mo na ang tao. Ito yon. Halos kitang pinatay. Yeah. Si Qiao Yishan ay may masamang balak sa aking asawa. Sadyang iniisip ba ng Empress Dowager na ang aking 9,000 taong reputasyon ay gawa-gawa lang? Siya ang unang nang-akit sa akin. Hindi ko inakala na sa 9,000 taon, kahit hindi ka lalaki. Masaya ka pa rin sa ganitong bagay ah. Kung magpatuloy kang mangmang at magsalita, ipaputol ko ang dila mo. Dahil sa iba't ibang saloobin ng dalawa, mas mabuting ipahiga na lang kita dito sa harap ko. Managinip ka. Tumigil ka. Mas mabuting ganito. Basta't inumin ni Gu Ziao ang baso na ito. Humingi siya ng tawad sa amin. At hindi na namin hahabulin pa, ayos ba? Ito ay ordinaryong inumin lamang. Huwag mag-alala, Ginoo Chios. Maganda na ang ginawang pagtulong sa akin ng binibini. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa alanganin. Ako ay isa rin ng katawan kasama ang ginang. Sino man ang uminom, pareho lang naman. Ikaw. Si Xiaoruan na hahanapin mo ay ako. Dumating na sa palasyo ng Wanshu. Hanggang kailan niya ito yayakapin? Nakakahiya. Mahal na prinsipe, anong nangyari sa iyo? Mahal na prinsipe, mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Anong nangyari sa mahal na prinsipe? Ah. Ay. Su, huwag ka nang magtago ng impormasyon. Ano ba talaga ang nangyari sa mahal na prinsipe? Mahal na prinsipe, siya ay nahawaan ng lason. Ang lason na ito ay matagal nang na-activate. Nalaman na ang lason ay pumasok na sa ugat ng puso. Takot akong tanging ang naglagay ng lason lang ang makakawala nito. Palaging hindi magkasundo ang Empress Dowager at ang Panginoon. Kamakailan ay lalo pa niyang pinahirapan ang Panginoon. Siguradong dahil iyon sa inuming iyon. Alam ko, ginang, na nagmamadali kang iligtas siya. Ngunit ngayon ay nawalan ng malay ang Panginoon. Ang palasyo ng walang hanggan ay nasa gitna na ng kaguluhan. Ginang, mas mabuting huwag ka nang makialam pa. Pasensya na. Ayos lang ang boses mo. Huwag ka nang magsalita. May solusyon na. Maaari nang maalis ang ganitong sakit. Ngunit huwag lang basta-basta. Kasalukuyan tayong nasa panganib. Mas mabuti pang magsalita ka na. Ngunit ang reseta ay matagal nang umiiral. Alam lang ang mga sangkap. Ngunit hindi alam ang tamang dosis. Kailangan may sumubok ng gamot. Hayaan nating ang karaniwang tao. Ang karaniwang tao ay mura lang ang buhay. Kung maililigtas ang Ginoong Qiansui, kahit mamatay ay di sayang. Ligonggong, ikaw ang paborito ni Ginoong Qiansui. Kung ikaw ang susubukan, paano ka makakapagbayad sa hinaharap? Ayos lang, ayos lang. Ako na ang hahanap ng tao. Hayaan mo ako. Ikaw, masasabi mo ba na ikaw? Hindi pa lubusang naalis ang lason mo. Kung totoong gagamitin kang eksperimento, ang maging pipi habang buhay ay maliit na bagay lang. Pero sa hinaharap, kahit dumating pa ang dakilang ginto na immortal, mahirap ka pang mabuhay ng 3 o 5 taon pa. Talaga bang naisip mo ng mabuti? Ako ang nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Kailangan kong iligtas siya. Na mabuhay. Huwag mo siyang kausapin. Talagang napakamahigpit na tao.
Mahal na Ginoo. Ang Jin Yue ay nagbabantay sa palasyo. Napakahalaga ng pagpili ng pinuno. Hindi kinakailangan na maging malapit sa mga mababa. Sa palagay ko, tiyak na kayang gampanan ng aking anak ang mabigat na tungkuling ito. Ang bagay na ito ay dapat talakayin muli pagkatapos ng 9,000 taon. Hindi ba't kapag nagkasakit ang 9,000 taon, titigil ang pamahalaan ng ating bansa sa loob ng isang araw? Ang ating dinastyang Qin ay tila siya ba? Ay boss na may apelyidong Xiao. Mahal na hari, patawarin mo ako. Sabi ko, ang bagay na ito ay dapat talakayin muli. Lanan. Ako. Bakit ka pa nandito para sa akin? Nais mo bang linawin ang mga bagay? Kung sana ay sumama ka na sa akin noon, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Lanan. Nandito ang Luna sa lason. Kung nais mong manatili, maaaring tulungan ka ng pamilya Chu. Kahit na gusto mong maging emperador, kaya kong ibigay sa'yo iyon. Ikaw pala. Reyna Mother, tumahimik ka na. Gunggong na Reyna Mother. Isara mo na ang pinto. Siguradong siya si Shuruan. Max. Narinig kong may mga magnanakaw sa Changchun Palace. Huli ang alipin sa pagligtas. Umaasa akong patawarin ng inang emperatris. Ito si Qiao Yishan. Ang lakas ng loob mo. Nangangahas kang pumasok sa harem at makipag-ugnayan sa ibang tao. Hawakan siya at dalhin sa bilangguan para sa investigasyon. Inang, hindi ko alam ito. Inang, pakiusap, inang. Inang, ang iyong inang. Ngayon, mukhang hindi na siya makakaligtas. Ang inang ay tila nababaliw. Hindi karapat-dapat sa posisyon. Ilagay sa libingan ng emperador para magdasal para sa mahabang buhay ng yumaong emperador. Kayo pala ang may gawa nito. Ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito. Matagal nang may pagtingin sa iyo ang alipin. Walang kinalaman ang emperatris dito. Ako ang may gawa nito. Piyu. Huwag nang magsalita. Mahina at malamig. Nakulangan ako sa aking laro. Emperatris, pakiusap, patawarin mo ako. Inang Reyna, tulong. Inang Reyna. Xiao Shuhan. Sumpain kita. Sumpain kita na sa buong buhay mo ay mag-iisa kang mamuhay. Narinig mo na ba? Pinadala sa libingan ang inang Reyna Chu dahil sa pakikipagsabuatan sa mga kamag-anak. Paano ko naman narinig? Na dahil daw nagalit ang ginang na 9,000 taong gulang sa inang Reyna Chu. Galit sa 9,000 taon. Ang babaeng ito na pinadala sa libingan ng emperador. Lahat ng minahal ng 9,000 taon ay nasa langit na. Talagang isang mapagsamantalang babae. Siguradong nagkukunwari siyang ako ang tunay na may hawak ng posisyon. Bakit ngayon ka lang hindi nakikita? Yung mga dalaga sa kabaret, lahat ay naghahanap sa iyo, halos mawalan na ng timbang. Huwag na nating pag-usapan pa. Dati, gusto ng ama ko na ipapadala ako sa harap ng hari para maging komandante. Paglingon ko, sinira na ng baklang iyon. Gusto ko lang gumawa ng mabuti. Ang ganda ng dalaga, ha? Tabi. Engan. Anong gusto mong gawin? Sapat na, gusto kita. Tara, inom tayo. Papalambutin kita ng todo. Hey. Ano ang gusto mong gawin? Sasabihin ko sa'yo. Ako ang tunay na anak ng pamilya Gu. Asawa ng 9,000 taong gulang. Ngayon, kailangan pang makipag-agawan para maging babae ng eunuko. Talagang may pagkakahawig siya sa asawa ni Xiao Ruoan. May ilang pagkakatulad sila.
Wala akong pakialam kung sino ang tunay na asawa, umalis ka na. Ay, Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo siya dito. Ay, huwag magmadali, huwag magmadali. Kailangan namin ng tulong sa oras ng panggabi. Sa ganitong paraan, tunay na kaibigan ka. buksan mo na, buksan mo. Ay, tigilan mo ako. Pakawalan mo ako. Kumusta na? Mas okay na ba? Medyo okay pa rin. Hindi pa mamatay, ayos na yon. Saan nanggaling itong aso? Pinili mong tulungan kita ng mabuti. Sinasabi mong aso ako. Ang tinutukoy niya ay itong maliit na ito. Lene, siguro nakatakas mula sa tahanan ng mga hayop. Kung gusto mo, maari mong iwanan. Totoo ba? Sige, tatawagin na lang kitang Baozi. Baozi. Sa ibang araw, ipapakuha ko ang kanyang mga bagay. Mahal na Ginoo, may nais sanang ipaalam ang alipin. Sige, mauna na ako. Sandali lang. Sa ilang araw, pista ng gitnang taglagas na. Sama-sama tayong magmasid ng buwan, ayos ba? Sige, pangako ko sa'yo. Ingatan mo siya ng mabuti. Kailangan ko pang mag-duty sa ospital mamaya. Araw-araw, para kayong mga aliping naglilingkod sa inyo. Yanan. Si Gu Xiao ay kasalukuyang gumagamit ng iyong pagkatao. Nagmamalasakit sa yaman at kapangyarihan. Gusto mo bang maghiganti sa kanya? Pupunta ako sa tatay ko. Kaya niyang ipabalik sa akin ang mapanirang si Gu Xiao. Nakasalungat si Xiao Ruan sa pamilya Chu. Ngayon, ang pamilya mo, Gu, ay naging mga mangangalakal ng emperador. Dahil pa rin sa pamilya Chu. Kung hindi kayo susunod ng maayos, akala mo ba makakalabas ka rito? Pagdating ng panahon, hindi mo na mapapanatili ang negosyo ng pamilya mo. Lanan. Tanging mga taong patay na lang ang sumusunod ang makakalabas dito. Naiintindihan mo ba? Dudua. Si Gu Xiao ay dahil sa'yo. Hindi kita palalampasin. Esad, inang reyna. Si Gu Xiao ay nakaluhod na sa labas ng isang insenso. Ginawa ni Xiao Ruan ang lahat para dalhin siya palayo. Pero siya mismo ang nagdala sa sarili niya rito. Pasukin mo na siya. Pakiusap sa lahat. Mahal na Reyna, pakibigay ng awa. Tulungan niyo po ang kabataan. Basta't nais mo, ako'y susunod sa iyong kagustuhan. Ikaw ay isang simpleng babae mula sa isang liblib na lugar. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin? Isang walang halaga na buhay. Kung nais kong patayin, papatayin ko. Sampalin mo siya. Bakit mo siya siniselos? Mahal mo rin naman siya. Anong sinasabi mong kalokohan? Pinipilit mong wasakin ang dila niya. Sandali lang. Alainan. Maligayang bati, Emperatrice. Hahanap-hanapin ni Kuno sa palasyo ang kanyang asawa. Galit na galit siya. Kaya ako na ang personal na pupunta para sunduin ang kanyang asawa. Li Zongkuan, talagang iniisip mo na ikaw ang may kapangyarihan dito. Walang yaong Master An. Ano ba talaga ang halaga mo? At nangahas ka pang magyabang sa harap ko. Napakabigat ng sinabi ng Empress Dowager. Ang prinsipe ay nagsusumika para sa bayan. Kami ay sumusunod lamang sa utos. Tinutulungan lang namin ang prinsipe. Ikaw. Walang lunas mula sa akin. Tingnan ko kung paano ninyo siya ililigtas. Hindi na kailangang mag-alala si Empress Dowager. May proteksyon ang Ginoong Qiansui mula sa langit. Tiyak na gagaling siya. Yuts mula sa emperador. Hindi maganda ang pakiramdam ng emperador ngayon. Kaya hindi siya makakadalo sa handaan ngayong gabi. Sa gabi ng mid-autumn, nagpadala ang emperador ng mga masasarap na alak para sa inyong lahat. Inaasahan kong mag-enjoy kayong lahat sa pag-inom, pinararangalan ito.
Ang usaping pag-aasawa sa edad na 9,000 ay talagang nagdulot ng ingay sa buong lungsod. Ngayon, dapat tayong makakita ng kanyang ginang. Ngunit narinig ko na ang ginanggu ay isang pipi. Mas mabuti na lang. Ngayon, hayaan nating sumayaw ang ginanggu para sa atin. Si Chu Qinghuan ay isa sa mga pinakamahusay na kababaihan sa kabisera. Kaya't bilang kanyang kapatid, tiyak na hindi ka rin magpapahuli. Tama. Sali ka, tumugtog ka ng ilang kanta. Huwag mong galawin ako. Ako ay si Xiaoruan, anak ng angka ni Chu. Kung magpapakasaya ka, mag-ingat ka. Sa huli, hindi ka makakaligtas. Ang mga walang hiya, nanliligaw sa opisyal ng palasyo. Doble ang parusa. Anong nakatitig ka dyan? Hayaan mong tumugtog si Xiaoruan. Huwag kang mang-api ng sobra. Kahit na niloko ko, ano naman. Sandali lang. Halos masira ng hangal na ito ang magandang plano ko. Ginoong Qiansui. Panahon ng mid-autumn. Hindi kailangang masira ang mood dahil sa maliit na bagay na ito. Kamakailan lang ay may bagong palasyang babae akong nadagdag. Bakit hindi natin siya gawing pampasaya? Tingnan mo ang mga mata niya. Paano kaya siya medyo kahawig ng ginang na 9,000 taong gulang? Nga. Alaynan. Ano po ang palagay ni Ginoong Chetos sa aking sayaw? Ang sayaw na ito ay parang isang nagulat na uwak, at parang isang lumilipad na dragon. May isang kahilingan po ako. Ako ay may isang taong kasama na kumakain ng isda. Nangako kami na magkikita muli pagkatapos ng 3 taon. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay pininsala ng mga tulisan. Sa kabutihang palad, ako ay nailigtas at nabigyan ng pangalawang buhay. Ngayon, gusto ko lang itanong kung nakikilala pa ba niya ako. Ito ang 9,000 taong gulang na ginang. Bakit pareho silang magkamukha? Kakaiba. Anong balita? Ginang, gusto mo bang malaman ang tungkol kay Ginoong Qiansui at sa Yanye? Gu. Dapat sana'y hindi ako nakikialam sa usapan ng aking amo. Ngunit wala namang dapat itago sa'yo. 3 taon na ang nakalipas, sinaktan si Lord Senju ng mga magnanakaw. Si Miss Gu ang nagsagip sa kanya sa kalye. Naaalala pa niya pala. Pero nagkamali lang siya ng pagkakakilala. Ilang araw na lang, Pasko na ng mid-autumn. Sabay-sabay tayong magpaparada ng buwan noon, ha? Seiji, pwede. Sa oras na iyon, sasabihin ko sa'yo ang katotohanan. Siguradong magugulat ka talaga. Bumalik na si Lord Senju, yinging na. Nakilala mo pa ba ako? Bakit may isa na namang guyinging na lumabas? Sino ba yung nasa tabi ng 9,000 taon? Siyempre ako iyon. Ate, mas gugustuhin kong manatili sa tabi ng 9,000 taon. Mas pipiliin kong maging pangalawang asawa. Basta't mapatawad mo ako at mabuhay. Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo, ate. Kaya pala siya ay anak ng Gu pamilya. Dahil sa pagpapakasal na walang pagpili, nasira ang pangunahing babae. Ngayon, ligtas na nakabalik ang pangunahing babae. Kaya ang nakababatang babae ay kailangang magpasakop ng maayos. Parang sinunog na mga labi ni Ann. Paano nalaman ng lolo na dugo iyon? Tulad ng taong sinunog ni Ann. Mahal kong anak. Alam ko, ate. Noong una, hindi ako nagpakita. Kaya pinayagan ka ng tatay mong pumalit. Ate, kahit hindi mo isipin ang sarili mo. Isipin mo na lang sina tatay at nanay. Nasa kanila pa ang mga buto ni nanay. Hindi pwede, hindi dapat sabihin. Ako ang nagkamali. Tama ang sinabi niya.
Ginang, Nasaan si Ginoong Qiansui? sinabi ni Ginoong Qiansui na ako ang utos sa'yo na magpahinga ka ng maaga. Nandyan pa ang amo sa tabi ni Miss Daxiao. Pupunta ako sa kanya. Masaya si Inging na makasama si Qiansuje sa pagkain. Sobrang saya ni Inging. Simula nang habulin ka, Qiansuje. Ganito rin ang panahon ni Uncle sa malakas na ulan. Kaya't hindi maiiwasang matakot ako. Walang anuman, tapos na ang lahat. Nanghihina ako. Pasensya na, ate. Nung hinahabol kami, takot lang ako sa tunog ng kulog. Nakangatog si Ining sa kulog. Hindi na kita makakasama ngayong gabi. Pasensya na, naabala ko kayo. Ha? Anong nangyari sa'yo? Ha? Shuyaw, Ha. Ha. alam mo pa talagang magising. Hindi ka pa magaling, naglalakad-lakad ka na. Hindi pa ba siya dumating? Ay naku. Mahirap makahanap ng palaka na may 3 paa sa kalye. Mahirap din bang makahanap ng lalaking may 2 paa? Bakit lahat sila ay parang nagmamadaling lumapit sa kanya na 9,000 taon na? Kailangan mong umalis. CJ, papayagan ko sila. Tingnan mo, Yingying. Sino ang dumating? Ito ang peke na ginang na 9,000 taong gulang. Tunay ngang magkamukha sila. Pero ang aura niya, ay naku, wag mong sabihin yan. Ang ate na ito, ginagawa rin ito para sa ikabubuti ng pamilya Gu. Talaga namang may pusong bodhisattva ka. Baka sinasadya niyang saktan ka para pakasalan ka ng 9,000 taon. May ginawa ba akong masama sa'yo? Ikaw na ang pinakaalam dyan. Tingnan mo, ako si Inging. Nakamali ako, ate. Paano ko naman sadyang ipapakasal sa'yo ang 9,000 taon? Sabi mo nga, di ba? Pasensya na. Si Inging ay isang hayop lang. Hindi ka naman makikipagsabayan sa hayop. Di ba? Huwag kang mag-alala, aalis na ako dito pagkalipas ng ilang araw. Hindi kita agawan kay Xiaoruan. Ha? Mahal na hari, matinding tagtuyot sa Jiangnan. Ang aking mga nasasakupan ay nasa matinding paghihirap. Saan napunta ang pondo para sa sakuna na inilaan ng kagawaran ng pananalapi? Siya sa atin. Xiaoruan, iniutos ko sa iyo na hulihin mo ang lahat ng mga korap na ito. Susunod po ako sa utos. Iniutos ng hari na lubusang imbestigahan ang katiwalian sa pondo ng sakuna. Noong panahong iyon, buong kapangyarihan akong inatasan ng aking ama na asikasuhin ito. Tapos na. Lahat ay tapos na, huwag kang mag-alala, Chu Xiao. May paraan tayo. Anong paraan? Kung masusunog ang aklat na ito, walang makapagpapatunay. Hindi ba't ang 9,000 taon ay hindi makakapagsalita ng walang ebidensya? Mawawalan ng bisa ang akusasyon sa iba. Lenwei, napakagandang walang ebidensya. Lenwei,
Si Baozi, si Baozi. Nasaan ka, Baozi? Litsan. Magpaalis ka na, tingnan mo, sa pagiging asawa ng 9,000 taon na, nitong panahon na ito. Talagang napalaki ang ugali mo. Matapang ka pa makipag-usap sa akin ng ganito. Wala na akong oras para makipag-away sa'yo ngayon. Isa lang namang hayop, ganun na lang ba ang pakialam mo? Paano kung sabihin kong kinuha ko siya, ano ang mangyayari? Ikaw ang kumuha niyon. Lesiu. Ibalik mo siya sa akin. Ibalik mo siya sa akin, bitawan mo ako. Enye. Enye. Sherry. Dinala ni Inying si Baozi. Natatakot ako sa kanya. Ayos lang ako. Baka gusto rin Inying si Baozi. Ganito. Pagkalipas ng ilang araw, ipapadala ko ulit sa iyo ang isang alagang hayop, ayos ba? Ayoko. Xiaoruan, pakiusap na. Pabalikin mo sa akin si Baozi, sige. Ako si Guziao. Huwag ka nang magulo. Bukas, ipapunta kita kay Li Songquan para pumili ng isa pang alagang hayop. Sino? Ito ang sopas ng aso na espesyal na inihatid sa iyo ng aming amo. Anak, kainin mo na habang mainit pa. Aso. Sopas ng aso. Nabalitaan ng aming amo na mahilig ka sa aso. Kaya espesyal kang nilutuan nito. Boss. Boss, ay naku, ate. Natatakot ka ba na masasaktan ko siya? Basta't nandito pa rin ang aso, maayos siya. Anong pinaglalaruan mo pa? Anong pinaglalaruan ko? Alam mo bang siya ang nagkukunwaring ako? Sinasabi na nailigtas ka niya, pero siya ang nagpahina sa akin. Hindi ako. At saka, ako ay. Kung hindi ka komportable, umuwi ka na agad. Ziyaw. Ay, ikaw, aking mahal na matanda. Ziyaw, okay ka lang ba Ziyaw? Ziyaw. Gising na. Ito. Saan ito? Talaga namang si Xiaoruan. Iniwan ka dito at hindi na inasikaso. Buti na lang at sinilip ko. Ano ba ang nangyayari sa akin? Ganon niya kayo tratuhin. Bakit mo pa tinakpan sa kanya dati na sinusubukan mo ang gamot para sa kanya, karapat dapat ba? Kung magpapatuloy ka pa ganito, baka balang araw ako pa ang magdadala ng bangkay mo. Bakit naman ako tutulong sa inyo? May lakas ka bang manghimasok sa akin? Maniniwala ka bang sasabihin ko agad kay Xiaoruan? Siyempre, maniniwala ako. Hindi ko palalampasin ang babaeng iyon. Remember, after everything is settled, send me out. Hey. Sino ka kausap? Anong ginagawa mo? Nabigla ako. Ano pa ang balak mong gawin? Anak, gusto mong malaman kung ano ang ginawa ko. Pwede kitang sabihin. Pakiusap, kailangang makahabol ka. Si Xiaoruan ay naatasang mag-imbestiga. Nag-aalala si Chu Qinghong na matuklasan ang kanyang katiwalian. Kaya nais niyang makipagsabuatan sa akin para magtulungan sa loob at labas. Upang sunugin ng lubusan ang lahat ng mga libro ng account sa silid-aralan. Bakit mo naman ako sinasabi nito ngayon? Ano ba sila? Karapat dapat ba silang utusan ako? Ate, pupunta ka ba para sabihin kay Xiaoruan? Sasabihin ko sa'yo.
Hindi pa natin pinag-uusapan kung maniniwala siya sa'yo. Kung hindi ka pa rin magmamadali ngayon, baka ang makita mo na lang ay isang bunton ng mga guho. Ha ha ha. Alam mo ba, na siya ang nagkunwaring ako at nagsabing na iligtas ka. Siya ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Ano ang tingin mo kay Guziao? Ang ginang ay labis na nasisiyahan. Siya ay nagprotekta sa iyo mula sa mga palaso. Kamakailan lang ay gumawa pa siya ng bao para sa iyo. Oh, si Baozi. Sa totoo lang, nais kong sabihin sa kanya noong Mid-Autumn Festival na alam ko na siya ang naging kabutihan ko noon. Pero biglang pumasok si Gu Yingning. Nais akong alisin. Nagbanta sa hari. Lenwei. Gusto kong makita si Shen Chu. Ano ba talaga ang balak ni Chu Qinghong ng traidor na yon? Alisin mo na lahat ng bagay tungkol kay Gu Yingning para masuri ng maayos. Nangyari ang sunog sa Silid Aklatan noong 9,000 taon na ang nakalipas. Dali, dali. Kayo, magmadali kayo. Mas mabilis pa, mas mabilis pa. Kayong lahat. Dali, pumunta kayo sa pagkuha ng tubig. Dali talaga. Bakit ka nagpasimula ng sunog? Hindi ako ang nagpasimula ng apoy. Nagsisinungaling ka. Kung hindi ikaw ang nagpasimula ng apoy, bakit ka lumitaw sa Silid Aklatan bago sumiklab ang apoy? Alam mo ba kung gaano karaming mahalagang libro ng account ang nasa Silid Aklatan? Alam mo ba? Alam kong hindi mo sinasadya, ate. Pero ang mga librong iyon ay may kinalaman sa katiwalian. Paano mo nagawang sunugin ang Silid Aklatan? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na pumunta ako. Anak, huwag mong basta-basta sabihin yan. Ngayon lang ako pumasok sa kwarto, hindi pa nga ako nakalakad. Paano kita pa nga nakita? At higit sa lahat, ang silid-aralan ay isang mahalagang lugar sa Wanshugong. Paano pa nga ako? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin tungkol sa panitikan ng tagapagmana. Xiao Ren, pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Hindi talaga ako nagpasimula ng apoy. Tama na. Li Songquan, yanan. Dalhin mo ang tao sa kulungan ng langit. Alamin kung sino ang nagpasimula ng sunog. Ang totoo ay... Huwag kang magmadali. Aking mabuting ate. Kakapasimula pa lang ito. Kailangan kong tuklasin ang utak sa likod nito. Protektahan ang haring. Kailangan kitang pasanin muna, Xiao. Gu Xiao. Basta magpakatapat ka lang. Isiwalat mo ng buo ang plano ninyo nila. Baka patawarin kita ng buhay ko. Akala mo ba maniniwala ako sa kahit ano nang sabihin mo? Ate, sabihin mo na ng totoo. Baka pa nga patawarin ka ni Ginoong Qiansui. CJ, manatili ka rito. Ikaw lang ang kakausapin ko. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maglaro ng mga kalokohan. Gu Xiao. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Bakit ka pa lumalaban? Ngayon, hindi ka na nagkukunwari, di ba? Parang ang nanay mong patay. Anong sinabi mo? Tulad ng tingin nyo sa mga tao, pareho lang. Nakakasuka. Dapat nga ang mga kabit ay tahimik na namamatay sa labas, di ba? Bakit ka pa may lakas ng loob na pumunta sa gobeng kunin ang pera? Laisiw, anong ibig mong sabihin? Ek, siguro hindi mo na makakalimutan, di ba? Noong minsan yumuko ang nanay mo, napakaubod ng pagmamakaawa sa harap ng tatay. Para lang mapanatili ang buhay niya. Sa huli, sinasabi pa niya na nagpakita lang ako ng kabutihan. Para lang mapalitan ang isang buhay ng isa pang buhay. Kaya ka lang nakaligtas. Ang ibig mong sabihin ay,
Ninakaw mo ang mama ko. Paano mo masasabing ninakaw mo ang mama mo, ate? Siya mismo ang kusang loob. Ginamit ang buhay niya na halos mamatay para makasama ka sa bahay ng gunang higit sa 10 taon. Ate, tinutulungan kita. Ito ang aking pasanin, ang pugad ng mga ahas na inalagaang ni Papa. Kung kaya mong tumalon mula dito. Kung mabubuhay kang makakaakyat, pareho kayong makakapasok ng guna pamilya, ikaw at ang iyong anak na babae. Kung sakaling mamatay ka, makakapasok pa rin ang iyong anak na babae sa guna pamilya. Ito, talaga bang lulundag ka? Mukhang ganito lang ang tinatawag mong pagmamahal. Kung hindi mo kaya, umalis ka na sa guna pamilya. Tawagin ang mga tao. Aasahin ko. Tatalo na ako ngayon. Mula pagkabata, mabait at maunawain si Yawer. Pakiusap, alagaan ninyo siya para sa akin. Hindi mo ako pinasasalamatan. Gugulin kita, Gulinging. Gulinging. Ay naku, Guziyaw. Naging bilanggo ka na. Paano mo pa ako papatayin? Ha ha ha. Gulinging. Hindi ka talaga mananalo. Maaari mo pa ba akong linlangin? Ganun ba ako katanga? Yung legend na gustong sunugin ni Chu King Hong. Itinago ko iyon. Saan mo ito itinago? Guziyaw, ganito na lang. Sabihin mo sa akin, ipapasa ko ang labi ng ina mo. Hayaan siyang makapaghimlay ng payapa. Dugo. Dugo. Ang mukha ko, ang mukha ko. Hanapin ang kalagayan ng talaan ng account. At saka, saan nakatago ang labi ng maliit na engkanto na ina? Saan? Paano ito sasabihin? Nakapinsala ito sa iyo. Ito ay kanyang sariling kagustuhan. Gamit ang kanyang buhay na malapit nang mawala. Pinalitan ka ng mahigit 10 taon sa harem. Nagdudulot ng kapahamakan sa bansa at sa mga tao. Kailangan siyang patayin para sa kapakanan ng lahat. Kung hindi, huwag na itong ipagpatuloy. Natatakot akong isang araw ay kailangan kitang buhusan ng katawan. Kontrolin ang pag-uga. Finally, you are awake. Bakit nang umalis ako, naging ganyan ka? Hindi mo ba kayang pahalagahan ang sarili mong katawan? Naipadala mo na ba ang mga libro ng account? Su Lisheng, Aba, aking mahal na tiyahin. Anong oras na ngayon? Bakit ka nandito? Su Lishan, makinig ka. Ngayon, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Tulungan mo akong ipasa ito sa hari. Guziyaw. Malinaw na nakuha mo ang talaan. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ikaw ang nagpasimula ng sunog. Bakit hindi ka lumaban? Si Xiao Ruan ay pasyente ko ngayon. Hindi mo bilang preso. Sa puso mo, hinatulan mo na ako. Bakit pa kailangang magsalita pa ng ganito? Pasensya na. Hindi ko dapat inakalang mali ang akala ko sa'yo. Ying. Yung mukha niya, sarili niya yun. Karapat dapat siya. Pero mukha lang yan. Alam mo ba kung ano ang ginawa nitong hangal para sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Yung hangal na to, may hindi pa rin gumagaling na lason. Gusto niyang subukan ang gamot ng siya ang mauuna. Kung wala siya, ikaw ay nakabulagta pa rin at hindi pa rin gumising. Ngayon, malalim na siya sa dugo mo. Hindi na siya magtatagal. Su Lishan. Huwag nang magsalita. Ngayon ay hindi pa panahon. Maghihintay ka bang mamatay siya bago magsalita? Yung kanyang walang sawang pagmamahal. Akala mo ba talagang nagtaksil siya sa'yo para tulungan si Chu King Hong? Xiao Ruan. Dapat may konsensya ang tao. Huwag kang mag-alala. Bukas aalis na ako. Hindi na ako haharang sa inyo dito. Hindi pwede. Hanggang hindi pa malinaw ang lahat. Hindi ka pwedeng umalis.
Medyo gumanda ka na. Wala nang malala. Pero ngayon si Inying ay parang bangungot. Hindi na siya makalapit sa'yo ngayon. Nainom niya ang lason sa puso niya. At aksidente rin niyang nasaktan ang mukha mo. Buhay pa siya, ha? Ang ibig kong sabihin, ate. Kumusta siya? Yingying, hindi mo talaga nakita si Guziao noong gabing iyon. Pinahamak niya ako ng ganito. Mahal na prinsipe. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Yingying, pasensya na, hindi ko dapat naisipang mali ka. Ngayon, ikaw na lang ang natitira sa akin. Anyway. Chu Qinghong, malaking tao mula sa Jiangnan. Samantalahin mo ang pagkakataong ito para mangurakot at tumanggap ng suhol. Mangurakot ng yaman ng bayan. Isama pa ang pondo para sa sakuna at isawsaw sa bulsa. Pwede ka bang aminin? Iskaw ng mga ahas. Gumagawa ka ng masama. Sa huli, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Oras na ng pagpatay. Putulin. Itay. Tumulong ka sa akin. Hahaha. Ay naku. Anak, hahaha. Maniwala ka, pareho lang ang layunin natin. Pareho nating gustong magbayad si Xiao Ruan. Pagdating ng panahon, papasok tayo sa ngalan ng paglilinis ng trono. At sisibakin si Xiao Ruan, para makabawi ka sa iyong mga anak. Muli kang mauupo sa posisyong nasa ilalim lang ng isa, ngunit higit sa libu-libo. Hindi mo ba gustong maging tulad ni Xiao Ruan? At maging susunod na regenteng hari? Sa oras na yon, si Xiao Luan at ang kanyang asawa ay haharap sa mabigat na kaparusahan. Bilang paghihiganti para sa akin. Lenwei. Siyempre naman. Nalaman na ni Ginoong Qiansui na ang ina ng ginang ay namatay noong siya ay bata pa. At pagkatapos ay pumasok ang ginang sa pamilya Gu. Naging alipin ni Yanye. Gu, at nang mawala si Yanye. Gu, naging pipi siya. Tiyak na nagkaisa ang mga tao sa pamilya Gu para apiin si ginang. Mahal na Ginoo, malinaw ang tama at mali. Kailangan niyong ipagtanggol si ginang. Dito na nagtatapos ang usapin. Hindi ito dapat ipalabas. Si Guiying ay pumasok sa palasyo ngayon. Maghihintay muna tayo at titignan ang mangyayari. Hindi pa dapat malaman ni Xiao Yao ngayon. Nakilala ko na siya. Ngayon, nalinis na ang katiwalian. Ngunit sa loob ng korte, nag-aalala pa rin ang mga tao. Tandaan, dapat palakasin ang seguridad. Huwag maging pabaya. Hindi. Ha? Meron na. Ha? Ginoo. Ginoo nga. Ano ang iniisip ninyo? Na seryoso kayo? Pasensya na, abala ako nitong mga nakaraang araw. Medyo pagod na. Ngayon ay taglagas na ang panahon. Pero ang araw ay sobrang init pa rin. Tingnan mo ang pawis mo sa ulo. Ipapahid ko sa'yo. Ayos lang, papahid lang kita. Bigla kong naisip na may iba pa akong gagawin. Oo.
Kaunti. Ngayon, bumalik na ang iyong tunay na asawa. Bakit mo pa rin ako kinukulong, pakawalan mo na ako? Kung papayagan kitang umalis, binigyan kita ng gamot. Paano kita iiwan ng hindi alintana? Itigil mo na yung nakakaumay mong palabas. Xiaoruan, sasabihin ko sa'yo. Sadyang bulag ako noon nang iligtas kita. Bah, pagsusuka. Pakawalan mo na ako. Nagsisisi ka ba? Nailigtas ako. Huli na talaga. Haha. Di ba gusto mo ako? Hindi kita papalampasin. Kahapon gabi, hindi kita napagsisihan. Ano mang hiling mo, sabihin mo lang. Pakawalan mo ako. Maliban dito, hindi pwede. Gusiyaw, ngayon ay akin ka na. Saan ka patatakbo? Sasabihin ko sa hari at kukumpirmahin ko. Ako ba ay tatanggapin bilang kanyang kasintahan? Sasabihin ko sa'yo. Wala na tayong mapag-usapan. Ginoo ng taon. Inat siya ng mabuti. Ginoo Gyu. Ito ay ipinagkatiwala sa'yo ni Dr. Su. Alam ni Doktor na gusto mong umalis dito ng tuluyan. Maghintay ka lang ng tamang pagkakataon at kainin mo ito. Pwede siyang hindi kumain at uminom. Magkunwaring patay ng 3 araw. Alam ko na, iparating mo ang pasasalamat ko sa kanya pagdating ng panahon. Tutulungan ka rin ng alipin na makalabas. Huwag kang mag-alala. Nakuha mo na ba ang mga gamit? Nagpakahirap talaga ako. Kaya lang ang mababang babae ay nagbitiw ng salita. Halos nasira ang magandang plano ko dahil sa kanya. Agad magpadala ng pinaka-elite na mga tago na sundalo. Tayo ay kumilos sa gabi. Ang depensa na ibinigay ng batang babae ay totoo. Parang sarili nating hardin ang dinadaanan natin. Bawasan ang pagsasalita. Kahit na mayroon tayong depensa, dapat pa ring mag-ingat tayo. Sino? Anong ibig sabihin na nawawala ang kanyang kamahalan? Hindi sanay ang kanyang kamahalan na may ibang tao sa paligid sa gabi. Hindi namin akalain na ngayong umaga lang namin matutuklasan na nawawala siya. Maaari nilang kidnapin ang kanyang kamahalan. Tiyak na hindi ito isang laban ng nag-iisa. Isang grupo ng mga inutil. Patawarin mo kami, mahal na Ginoo. Mabilis maghanap ng balita. Mahal na Ginoo, nandyan si Ginoong Chu na may kasama sa pintuan ng palasyo. Sabi nila. Pumasok ka, Ginoo. Haha. Ang asong ulol na si Xiaoruan ay nagpapahirap sa mga tapat. Nakipagsabuatan sa mga kasamahan. Naghasik ng kaguluhan sa pamahalaan. Dapat silang parusahan ng lahat. Ngayon ay lilinisin natin ang palasyo at ituwid ang pamahalaan. Nasaan ang inyong kamahalan? Kung susunod ka lang at dadalhin mo ang iyong asawa, ipapatay ka ng walang awa. Magtitiyak kami na ligtas ang inyong kamahalan. Huwag mong asahan iyon. Ako ang tutulong sa iyo, Ginoo ng 1000 taon. Ay, mag-ingat ka. Yaoer, ayos ka lang ba? Ginoong Qiansui. Ililigtas mo ako. Baka kasabwat nila si Ginoong Qiansui. Dinadala ng hukbong Han ang kanyang kagalang-galang. Kasama si Ingin pero nilinlang ko sila na mali ang kanilang huli. Ngayon ay nag-uusap ang dalawang hukbo. Mayroon akong isang kahilingan. Tulungan mo ako ng huli. Pagkatapos ay gawin mo na ang gusto mo.
Handa na ang aking mga tauhan. Siniguro ko sa'yo na hindi kita papahamakin ngayon. Ikaw, pwede ka bang magpanggap bilang sining at iligtas ang kanyang kamahalan sa palitan? Kung mapapalaya natin ang kanyang kamahalan, handa akong gawin ito. Maaaring maging mapanganib ito, pero garantisadong hindi kita pababayaan na mapahamak. Baka ito na ang huling pagkakataon na matulungan kita, maliit na pulubi. Yao-er, pasensya na kung naabala kita. Hindi ako nagsisisi, Chisuye. Yao-er, tungkol dito. Tiyak na pakakasalan kita ng formal. Chisuye. Dinala ko na si Shen Churen. Haha, sinasabi na mahirap para sa mga bayani ang makalusot sa kagandahan. Kahit na 9,000 taon ka na, hindi ka makakaligtas sa pagsubok na ito. Walang kwentang usapan. Palayain mo na siya. Huwag kang magmadali, dapat isa-isa ang usapan. Hayaan mong mag-isa siyang lumapit. Ngayon nagbago na naman ako ng isip. Mas mabuting ipalit ang tigre na simbolo sa kamay ni 9,000 taon. Sino ang pipiliin mong iligtas kung isa lang? Ikaw, 9,000 taong gulang. Mas mabuting magdesisyon ka agad. Wala akong oras na makipag-aksaya sa pag-aalinlangan. Kung tutulungan kitang magpasya, ako ang magpapasok sa kanila ng isang butas sa dugo. Tignan natin kung sino ang makakaligtas. Mga kawal, sumama kayo sa akin at iligtas ang hari. Mga kawal, sumama kayo sa akin at iligtas ang hari. Ha ha ha. Umalis na sila. Bakit ka umiiyak dyan? Bago ka umalis, ano ang pinangako mo sa akin? Ang buhay ni Gu Yingying ay buhay niya. Hindi ba't buhay din ni Gu Xiao ang sa kanya? Magsalita ka na. Kasalanan ko ito, pero malinaw na nag-ayos ako ng mga tagabantay. Bakit hindi siya naisalba? Gusto niyang umalis, pero hindi mo pinilit na manatili siya. At naidulot pa niya ang kapahamakan. Bakit ka nagkukunwaring may damdamin ngayon? Xiao Ruhan, hindi ko akalain na ikaw ay ganito kababa. Maliit na tao. Ikaw. Tatlong araw na, dapat ay magising ka na. Ay naku. Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang inilalaan ko para muling hukayin ka? Ang binata ay naglaan ng napakaraming lakas. Salamat sa iyo. Sige na. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi na ako makikipagtalo. Sa'yo. Saan mo gustong pumunta sunod? Pupunta ba tayo sa mga bundok at ilog? O gusto mong bumalik sa palasyo? Bumalik sa palasyo, nabaliw ka na ba? Nahihirapan na akong ilabas ka. Muling kang babalik. Dapat sana pinabayaan kitang mamatay sa kabaong. Si Gu Yingying ang nagsira sa akin, nanay. Kailangan kong magbayad siya ng halaga.
Kailangan ko ng bagong pagkakakilanlan. Matutulungan mo ba ako? Sa nakaraang buhay, sobra akong utang sa'yo. Talagang magpapasya ka ng maayos. Parang parusa ang gamot na to. Hindi sasabihin na hindi ka parurusahan ng 10 palo. Kayang pigilan ang pag-atake ng iyong lason. Ngunit hanggang 3 buwan lang ang bisa nito. Kung ikukumpara sa mga naranasan ko noon, ay napakaliit niyan. Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi ka ba pwedeng mabuhay para sa akin? Kailangan kong maghiganti para sa aking ina. Utang ko ang iyong buhay. Sa susunod na buhay na lang kita mababayaran. Pakiusap, ginang na dumadaan, mahal na lady. Mga Ginoo, magpakabait naman kayo. Handa akong ibenta ang sarili para maipaglibing ang ama. Ang hiling ko lang ay mailibing ng maayos ang ama. Nananawagan sa mga dumadaan na ginang at binibini. Mga Ginoo, magpakabait naman kayo. Nananawagan sa mga dumadaan na ginang at binibini. Mga Ginoo, magpakabait naman kayo. Handa akong ibenta ang sarili para maipaglibing ang ama. Ang hiling ko lang ay mailibing ng maayos ang ama. Hindi ka papatay, Yaoer. Pakiawa po, mapagkawanggawa po kayo. Pakiusap, mapagkawanggawa po kayo. Handa po akong ialay ang aking buhay para sa inyo, Ginoo. Ang tanging hiling ko ay makapagpahinga na ang aking ama sa lupa. Ito na naman ba ang panibagong laro mo para lokohin ako? Pasensya na, nagkamali ako. Patawarin mo ako, sana. Ginoo, baka nagkamali kayo ng pagkakakilala. Yaoer, huwag ka nang magulo. Akala mo ba hindi kita makikilala? Ginoo, nasaktan mo ako. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Ako ay si Kaosheng. Nakatira sa Xinghua Village. Kaosheng. Hindi kailanman mawawala ang damo sa apoy. Pagdating ng hangin ng tagsibol, muling bubuhay. Ito ba ang gusto mo? Patawarin mo ako, Ginoo. Patawarin mo ako, Ginoo. Huwag mo nang saktan, Ginoo. Bibigyan kita ng pera para mailibing mo ang iyong ama. Maraming salamat, Ginoo. Gagawin kitang alipin at tagapaglingkod. Sa susunod na buhay, babayaran ko ito ng buong puso. Tanggalin lang ang peklat sa kamay at lagyan muli. Isang luha na tuldok ay sapat na. Hindi naman tanga si Xiao Ruan. Paano niya hindi makita? Ang gusto ko ay kilalanin niya ako. Pero hindi niya ako makilala. Ah, Ginoong Chaitos. Bumalik na kayo. Siya. Bakit siya buhay pa? Hindi siya si Yaoer. Siya ay bagong saling palasyo ngayong araw. Ang pangalan niya ay Kaosheng. Sa hinaharap, maglilingkod ako sa iyong silid-aralan. Ah. Mahal na prinsipe. Ginoo, magandang araw. Ah. Ah. Mahal na prinsipe. Ginoo. Dahil ang aking mukha ay may bagong anyo. Nabuwasan ka na ba ng interes sa akin? Huwag ka nang mag-alala. Hindi ito tungkol sa damo. Sa totoo lang, dapat sana ako na lang ang pumanaw para sa ate ko noon. Sa ganitong paraan, ang tanging maalala ni Kintoki-sama ay ako lang. Haha. Dapat mamatay na silang lahat. Matapos kong maresolba ang isa, may isa na namang dumating. Kung hindi lang nasira ng pangit na babae na iyon ang mukha ko.
Paano naman mapapangasawa ni Xiaoruan ang iba? Lahat kayo, mamatay na kayo. Ginoo, magpahinga muna kayo. Isa lang siyang alipin. Huwag kayong magagalit, Ginoo. Isang alipin lang naman siya. Kung gusto nilang pumatay o putulin, nasa akin ang desisyon. Patay na si Guziao. At may bago na namang problema. Bukas mo siyang tawagin dito sa akin bukas. Lesiu. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Hindi ko alam. Sa palasyo na ito, hindi na kailangang magpanggap na mataas ang katayuan. Ito ay pagtuturo ko sa iyo ng mga alituntunin. Naalala mo na ba? Naalala ko na. Bukod dito, alam mo ba kung saan ka nagkamali? Hindi ko alam. Ang mali ay nasa mukha mong nakakainis. At nag-aasam pang akitin si Ginoo. Dapat ang ginang ang makipag-usap kay Ginoo. Sapagkat ako ay isang alipin lamang. Hindi ko hawak ang kanyang puso kung saan ito dadalhin. Ano ang mali? Ikaw, aking mahal. Dapat mong tawaging sarili mong alipin. Ang mga mata mong ito. Naaalala ko tuloy ang isang matandang kaibigan. Nang siya'y tumalon sa aking lungga ng ahas. Ganito rin ang kanyang tingin sa labas. May kailangan pa ba kayo, Ginang? Kung wala na, ako'y magpapaalam na. Siyempre, naghihintay pa ang Ginoo sa akin. Yesue, kung ako'y nakasira ng iyong mukha, tingnan mo kung aalala pa ng Ginoo ang tungkol sa iyo. Ginawa mong pangit ang sarili mo, Ginang. Gusto mong sirain ako ng iba. Sasabihin ko sa'yo. Sa tingin mo ba papayag si Ginoong Qiansui? Napakatalas ng dila mo. Tingnan mo kung hindi kita gagawing pipi. Gusto kong makita kung paano ka magreklamo kay Ginoong Qiansui. Mga tao, pigilan ninyo siya. Kainin mo, kainin mo. Huwag ka muna. Huwag muna. Aha. Bakit ang aga mong umalis ng palasyo, Ginoo? Ginoo. Huwag matakot. Nandito ako. Ano ang hawak mo kanina? Wala akong hawak na anuman. Jessie. Patawagin mo si Suli agad. Napakalakas ng lason na ito. Nasusunog nito ang tinig. Pinapabulagtan nito ang tao. Ang taong nakainom ng lason na ito, araw at gabi ay nagtitiis ng hapdi sa lalamunan. Si Ginoong Qiansui, si Inying ay pansamantalang naiinggit lang. Patawarin mo na ako. Si Yao ay ikaw din ang nagpabulagta. Pinaghihinalaan mo akong pumatay sa ate mo. Kung ganito nga, bakit mo pa ako niligtas noon? Mas mabuti pang hayaan na lang akong maabuso ng mga magnanakaw na iyon. Kaysa naman mapagkamalan ka, Ginoo, na pilit na pinipilit. Noong unang beses mong nagkasala, ipapabilanggo kita ngayong buwan para magmuni-muni. Ang alipin ni Ginoo ay kakalabas lang sa misyon. Sa daan pabalik sa palasyo, may isang taong nakamaskara na iniwan ang aklat na ito sa akin. Sayang, mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi nakasunod ang alipin. Heto. Ito ang libro ng mga suhol at katiwalian ng iyong ama bilang imperial na mangangalakal. Ama ng alipin. Patay na siya. Lalo na't isa lamang siyang magsasaka noong buhay pa siya. Paano siya magiging imperial na mangangalakal? Hindi ba ikaw ang nagpadala ng libro? Para pagparusahan siya ng haring ina at magpakamatay para sa'yo. Talagang hindi naiintindihan ng alipin ni Sir ang ibig mong sabihin. Kung ganun nga, ako na ang magpapasya na huwag na itong ipaalam. Sire, palagi mong inaakala na ako ay ibang tao. Siya ang minamahal mo. Pero bakit hindi ko pa siya nakikita? Ano ba talaga ang alam mo tungkol sa kanya?
Ako ang hindi nakaprotekta sa kanya ng maayos. Patay na siya. Sabi ninyo mahal ninyo siya. Paano ninyo siya napagkamalang iba? Hindi ba ang ibig sabihin ng pagmamahal ninyo ay pagkatapos niyang mamatay, ay patuloy na naghahanap ng kapalit na kahawig niya at dinadala sa palasyo? O baka naman, ang mahal ninyo ay siya ba talaga? O ang libo-libong mga taong kahawig niya? Ikaw, Lumabas ka. hindi. Kahit na ikaw ay si Yawer o si Kaoshen. Basta't nandyan ka sa tabi ko. Ano man ang gusto mong gawin, tutulungan kita. Kung nais mong gumanti kay Gu Yingning, bakit hindi mo direktang sabihin kay Xiaoruan bago ka mamatay? Sobrang nasasaktan siya. Kung sasabihin ko sa kanya na si Gu Yingning ang nagdulot sa iyo ng sakit, tiyak na tutulong siya sa iyo. Hindi. Ang mahal niya ay ang aking kahinaan sa kanya. Ang mahal niya ay ang pagsamba at paghanga ni Guringing sa kanya. Ang mahal niya ay palaging ang kanyang sarili lamang. Para kay Guringing, kaya kong ayusin ito mag-isa. Bakit ko siya hihinga ng tulong? Ngunit hindi ba't parang nagiging doble ang trabaho mo? Noong nakaraan, nagkamali ako. Akala ko, sa pagtitiwala sa isang makapangyarihang tao, ay makakamit ko ang tagumpay. Kung umaasa ka sa bundok, bumabagsak ang bundok. Kung umaasa ka sa tao, tumatakbo ang tao. Sayang nga lang. Nalaman ko lang ito matapos ang kalahating buhay ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtitiis. Kailangan kong tapusin ang iyong mga kaaway, isang hiwa sa isang pagkakataon. Kahit na ayaw na kay Gu Yingning ni Xiaoruan, ano pa ba? Mayroon pa siyang tatay na emperador na labis siyang minamahal. Hayaan mo siyang malugi ng todo. Putulin ang huling pag-asa ni Guringing. Ginoo, may masamang balita po. Inatake po ang aming barkong pangkalakal. Nawala po ang lahat ng kargamento. Ano? Ginoo, may masamang balita po. Nasunog po ang bodega. Hawak ng mga bisita ang kanilang mga tiket at gusto nilang mag-parfum. Gusto pa nilang magreklamo sa opisina laban sa'yo. Puwersahang pagkuha ng babae ng tao. Dali. Kakailanganin kong makita ang Ginoong Qiansui. Yes ilang araw na rin simula nang huli akong makita ni Ginoong Qiansui. Isa lang naman akong alipin. Kung mamatay man ako, mamatay na lang. At saka, ipapataw pa sa akin ang parusang confinement. Ang ginang ay siya mismong nagpaganda sa sarili. Gusto mo bang sirain din ako ng iba? Sinasabi ko sa iyo. Sa tingin mo, alam ni Qiansui yan. Hindi, paano niya malalaman na ako'y nasira na? Si Gu Ziyao. Hindi pa siya patay. Ayos, ikaw, Gu Ziyao. Bumalik ka pa talaga. Hindi, kailangan kong sabihin kay Qiansui. Hindi pwede, Ginang. Ikaw ay pinagbawalan ni Qiansui. Hindi ka pwedeng lumabas, Dalhin siya sa harap ng libingan para buksan ang kabaong at suriin ang bangkay. Sa oras na iyon, mahuhuli ang tao at ang ebidensya. Tiyak na hindi kasisihin ni Qiansui. Sa pagkakataong ito, tiyak na ipapahamak ko siya ng walang natirang katawan. Xiaohui. Si Gu Ziyao ay nagkukunwaring ibang tao at pumasok sa Wanshu Palace. Tiyak na ito ay isang balak na patayin ang Ginoong Qiansui. Paano ko maaring hindi makialam? Ang aking ama ay isa ng emperador ng negosyo. Tiyak na magkakaroon ako ng malaking gantimpala. Itong si Xiaohui. Pumunta ka at dalhin ang babaeng ito sa harap ng libingan ni Gu Ziyao. Sabihin mong nais kong humingi ng tawad sa kanya. Kahit na ito ay maging dahilan ng galit ni Ginoong Qiansui. Sabihin mo na ako ang nag-utos. Sige, pupunta na ako para hanapin siya. Lasiw. Sige, ikaw, Gu Ziyao. Kung hindi ka sana naggulo, bakit ako napunta sa ganitong kalagayan, nakikihingi ng paumanhin sa isang alipin? Siguradong babawiin ko lahat ng ito mula sa'yo. Di ko alam kung ano ang layunin ng madam sa pagpunta rito. Gu Ziyao, pinapayuhan kitang magpasuko na kay Tenyente. Madam, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan, alipin. Hindi po ako nagkamali. Bakit ka pa nagpakita?
Talagang hindi ka mapapahinto hanggat hindi mo nakikita ang ilog Huang. Kung ngayon ay papakitaan kita ng bangkay. Saan ka pa makakahanap ng pangalawang bangkay? Para palitan ang sarili mo. Ginoo, hindi ko po naiintindihan ang sinasabi ninyo. Ang namatay ay dapat igalang. Kung buksan mo ang kabaong at suriin ang bangkay ngayon, hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Gamitin ang salitang ito para takutin ang iba. Hindi ako papayag dito. Tawagin ang tao, hukain niyo ito. Bakit hindi niyo pinapansin ang utos ng amo? Hukain niyo ito. Haha. Mahal na prinsipe, mahal na prinsipe. Ay, pakiusap sa ngalan ng asong babae. Kailangan talagang iligtas ang pamilya Gu. Ano bang kasalanan ng pamilya Gu? Hindi ko alam kung sino ang may galit sa mahal na prinsipe. Nangahas pang atakihin ang barko ng pamilya Gu. Incendiar ang warehouse. Ay naku, walang mata ang langit. Kami ay mga tapat at masunuring negosyante. Wala kaming sinasagasaan, tingnan mo. At yung mga hinuhuli mo, huwag mong kalimutan. May reklamo palaban sa'yo na nangagaw ng babae. Malaking problema, Panginoon. Yung asawa niya may daladalang damo. Pupunta raw sa puntod ni Ginoo upang buksan ang kabaong at mag-imbestiga. Ano? Yilan, ano? Mabilis, pigilan mo siya. Mahalaga ang buhay ng tao. Bakit ganito si Inying, hindi siya marunong makisama? Mahal na prinsipe, pakiusap, ipadala ang tao para pigilan siya. Ay. Una, ipadala ang tao para pigilan siya. Titignan ko muna. Talagang hilig mo ang pagpapanggap at panlilinlang. Pigilan mo. Sino ang pumayag na sirain niyo ang puntod ng dalaga? Paano po kayo naparito, Ginoo? Nakakainis. Halos mabunyag na ang kanyang tunay na mukha. Kung hindi pa dumarating ang tagapamagitan, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng ginang. Kalokohan ng dalagang si Gyu. Hindi rin ba kayo makapigil? Para bang nakasabit lang sa leg niyo ang mga ito? Gago. Kailangan kong ipakita kay Kuyeong ang tunay mong pagkatao. Sugod. Hindi pwedeng buksan, hindi pwedeng buksan. Ha 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 ha. Guhay Gao, ikaw talaga. Ay naku. Paano ka nangahas? Ay naku. Panginoon, huwag po kayong magalit. Pakiusap, alang-alang kay Yining. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Hindi na po ako muling magkamali. Guha Igaw, iyon ang libingan ng iyong anak na babae. Paano mo nagawang ilibing ang iyong kasalanan kasama niya? Isa ka lamang anak mula sa labas. Ay naku, Panginoon. Huwag kang magalit. Dinala siya ni Li Songkuan sa hukuman. At pinapahintulutan ng mga tao sa hukuman na magdesisyon ng patas. Huwag kang magalit, Ginoo. Patawarin mo ako, Ginoo, patawarin mo ako. Tungkol sa iyo. Huwag kang muling lumitaw sa harap ko kailanman. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Siyempre. Pinaghirapan ko ito ng matagal. Para lang sa sandaling ito. Pero hindi pa rin sapat. Ikaw talaga. Tiyak na ikaw nga. Sasabihin ko sa'yo, hanggang buhay pa ako, si Gu Xiao ay hindi magpapabaya na pumatay sa akin. Si Xiao Ruan ay hindi magpapakamatay na pumatay sa akin. Kung pipiliin mong pumatay sa akin, siyempre hindi kita papatayin. Hindi ko na kailangang manakit pa. Gulingying, makinig ka. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong makita mong nawawala ang mga bagay na iyong natamo. Isa-isa sa kamay ng iba. Gulingying, matagal ka nang nagpapanggap. Hindi ba? Talagang inisip mong ikaw ang tagapagligtas ni Xiao Ruan. Nasiyahan ka na ba? Parehong naparusahan si Gu Yingning at Gu Haigao. Ginoo, bakit ninyo nasabi iyon?
Hindi ko maintindihan po. Ayon sa iyong kagustuhan, pareho silang naparusahan. Kung gusto mo lang, maging opisyal kong asawa. Ibibigay ko ang buong puso ko sa'yo. Napakababa ng pagmamahal ng Ginoo. O ano? Maling pagkilala sa tagapagligtas. At pinahirapan hanggang mamatay ang tunay na nagmamahal. Kapag namatay ang tao, patuloy na naghahanap ng kapalit ng pag-ibig. Kahit sina Ginoo Gu at Guyinging, na may kasalanang nararapat sa kanila, ay sinasabing ginawa mo para sa akin ang pagparusa sa kanila. Ito ba ang pagmamahal mo? Mapagkunwari pa at mura pa. Sinasabi mo pang gusto mo. Gu Xiao, ang gusto mo ay talagang mura. Makinig ka sa paliwanag ko. Shorun, nakalimutan mo na ba kung anong klaseng tao si Evan Divgans? Seryoso bang siya talaga ang nagligtas sa'yo? Ikaw lang ang ayaw tanggapin na nagkamali ka ng tao. Hindi ako nagkakamali. Alam ko na noong araw, ikaw ang nagligtas sa akin. Pero noon, kasama pa si Renye. May likod niya pa si AJ. Nag-aalala ako. Xiaoruan, alam mo pala ang lahat. Alam mo pala ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Tinanong kita kung bakit. Kaya. Isang buhay kapalit ng isang buhay. Sara, sasabihin ko sa'yo. Mula ngayon, ang langit ay mataas at ang dagat ay malawak. Hindi na tayo magtatagpo pa. Yaoer. Makikinig ka ba sa akin, Yaoer? Makinig ka sa akin, Yaoer. Sino? Sino ba? Hindi ko akalain na ang dating mataas na si Yi, ang prinsesa. Ngayon, ginugulo ka na ng isang ulilang babae hanggang ganyan. Ikaw yun. Lesiu. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, nandito ako para iligtas ka. Ligtas ako, ang bait-bait mo naman, ha, Gete. Lene. Siyempre, hindi. Kasi, ngayon, tanging mukha mo na lang ang may halaga na. Ang mukha ko. Gusto ninyong saktan si Xiaoruan. Huwag mo akong iwan, huwag. Yaoer. Alam ko na hindi mo ako iiwan. Pasensya na. Yaoer, simula ngayon susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Huwag mo akong iwan. Xiaoruan, malapit na akong ma-inlove sa'yo. Ayokong saktan ka. Gusto kong magpanggap ka. Magpanggap bilang Gu Xiao. Habang pinatay ang asong iyon. Kapag natapos na ang lahat, bibigyan kita ng bagong pagkatao at palalayain kita. Ngunit harangin mo ang daan ko. Kailangan kitang patayin. Sino ang nagpadala sa'yo? Si Shenchu ito. Siya ang pumasok sa Lengyuje para utusan akong patayin ka. Kung hindi ako susunod, pagkatapos ay papatayin niya ako agad doon. Ginoong Qiansui, pakiusap, alalahanin mo na nailigtas kita noon. Patawarin mo na ako. Naiintindihan ko na ang aking pagkakamali. Hindi na ako muling gagawa nito. Panginoon, patawarin niyo na ako. Sinasabi mong niligtas mo ako. Tama. Saan mo ako niligtas? Paano mo ako niligtas? Matagal na ito, sobra na. Hindi pa rin maalala ni Yingying ng isang saglit lang. Hindi na talaga maalala. O baka naman hindi ka talaga siya. Paano mangyayari na hindi ako? Hiyas na Jade. Noong araw, binigyan mo ako ng hiyas na Jade, Ginoo. Nasaan ang hiyas na Jade? Ang hiyas na Jade.
Pinapangako ko sa hiyas na ito. Pagkalipas ng 3 taon, dadala kita ayon sa pangako. Hintayin mo ako. Si Gu Xiao. Siya ang nagnakaw ng aking hiyas na jade. Mabilis kang hulihin ang salbaheng iyon. Si Ginoong Qiansui ang ninakaw niya ang palawit ng jade. Ako ang nagligtas sa iyo. Siya ang peke. Tama na. Kung ayaw mong magsabi ng maayos, hayaan mong buksan ng mga kasangkapang parusa sa bilangguan ang iyong bibig. Ginoong Qiansui. Nawala si Ginoong Cao. Hinahanap ng mga alipin sa buong palasyo pero hindi nila siya makita. Si Ginoong Qiansui, si Kaosheng ba talaga ang ginang? Kung ganoon, bakit pa siya alis? Ako ang nagkulang sa kanya. Ginoong Qiansui, huwag ka nang uminom pa. Kapag ganito ka uminom, masisira ang katawan mo. Lanan. Anak na babae, bakit buhay ka pa? Hindi ko inakala na makakatakas ka pa mula sa hukuman. Kung hindi dahil nagkunwari kang patay, paano na-excavate ang bangkay na yon? Dapat sana ay manatili ka kasama ng mga bangkay na yon sa ilalim ng lupa magpakailanman. Hindi kailanman makikita ang liwanag ng araw. Hindi mo inasahan. Nasa huli ay mamamatay ka rito kasama ko. Ano ang sabi mo? Nasusunog, nasusunog. Ikaw ang nagpasimula ng apoy. Gusto mo bang mamatay tayo rito sa apoy? Siyempre, nandito ako para hilahin ka. Ang ama na kasama sa pagpunta sa impyerno. Si Suli ay Tama si Lord Su. Kaya siya ay bumaba na. Nasaan si Suli Shenyawer? Hindi siya isang bagay. Hindi siya maitatago at hindi siya akin. At hindi siya sayo. Hayop. Tinuturing kita bilang kapatid. Pero nagsama pa kayo at nagtulungan laban sa kanya. At niloloko pa ako. Lahat sinasabi na si Haring Senin ay makapangyarihan. Sa totoo lang, kami ba ang nagsinungaling sayo? O ikaw ba ang naipit sa ganda at hindi makaalis? Ang yaw lang ang akin. Kahit itago mo pa siya sa dulo ng mundo, kayang-kaya kitang hanapin. Hindi mo na siya mahahanap pa. Walang paligoy-ligoy. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Huli ka na. Patay na siya. Lanan. Salamat sa'yo. Unang-una, tinatamlay siya ng sariling kapatid na babae. Tapos, para iligtas ka, sinubukan niyang lunasan ang lason kaya lalong lumala. At paulit-ulit mo siyang pinasok sa kulungan para pagparusahan. Sa huli, tinakpan ka pa niya ng isang saksak. Swerte na lang at nabuhay siya hanggang ngayon. Impossible. Siguradong kayo na naman ang nagtatakip sa akin. Huwag kang magbiro. Kahit ayaw niyang makita ako, ikaw pa rin ang pumatay sa kanya. Masaya ka na. Impossible. Imposible, ilang araw lang ang nakalipas, nakita ko siya. Paulit-ulit akong nagligtas sa'yo. Ang nakuha mo naman ay ang iyong malamig na puso at mahina na kamay. Kung wala ka, maaaring siyang mabuhay ng masaya at malusog magpakailanpaman. Sa kanyang paningin, ikaw ang pinakamalaking masama. Bakit hindi mo siya sinabi? Hindi ba niya nasabi na ikaw ang nagtakda ng sagot mula sa puso mo mula pa noong una? Hindi ka kailanpaman nakinig sa kanyang sinasabi.
Malapit na palang mag-winter. Naalala ko ulit nung iniligtas mo ako. Noong panahong iyon, isang mainit na bawsi, isang apoy, ay sapat na para labanan ang malamig na gabi ng taglamig. Walang kasama sa ibaba. Sigurado akong natakot ka. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ikaw, Nailagay pa kita sa panganib. tumigil ka na. Ikaw, Huwag kang lumapit, maghintay ka lang dyan. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Ayos ka lang ba? Batang mang-usig. Siguradong gutom na gutom ka na. Heto, para sa'yo. pasasalamat sa iyong pagtulong. Lubos ang aking pasasalamat. Nais lamang na sa susunod na buhay ay magbalik ng utang na loob sa pamamagitan ng mga halamang gamot.